So far, ito yung strategy na may pinakamataas na win rate na ginagamit ko in trading Euro USD, and I will share the reasons why at ipapakita ko rin kung paano ko ginagamit yung strategy na to. So keep up. This is Kalmadong Trader, and let's jump right in sa ating chart. To start with, I will explain the structure of my current chart. Ano yung ginagamit kong time frame, what are these lines, para kahit papaano mas maging clear sa inyo kung papaano nga ba ginagamit yung strategy na ito. So, I am using 1 minute time frame sa chart ko, and as you can see, may mga several lines dito. Ito na actually yung magiging entry signal, exit signals, and so forth na we will delete for now kasi I want you to understand this strategy from the start up to this point. Okay, so for now, we will delete these lines para maging clear lang yung ating chart. There. The next thing you have to do is to activate yung indicator na binibigay ko sa ating community. If you're not a member yet of the community, just check the descriptions sa video na to and click join the community. It's free. It's open to all kahit may community na po kayo. It's for everybody. Activate the Procession Volume Profile Modular Engine. Narinig nyo po yung volume profile, meaning you should now have an idea if you're already trading kung ano yung soul, yung heart ng strategy na to. This will explain our very first premise at masasagot na rin yung tanong natin kanina na bakit nga ba napakataas ng win rate ng strategy na to. In the easiest sense, when we talk about volume profile, we trade with the big players. Yan yung mga banks, yan yung mga hedge funds, and in particular, sila yung mga nagbibigay talaga ng, isa sa mga nagbibigay talaga ng mga movements sa ating market. Kaya siya tinawag na volume kasi dyan talaga sila nagtitrade sa zone na yan. So, this indicator will give you the exact zone sa chart kung nasaan yung mga traders na yon. Sila yung sinasabayan natin sa strategy na to. Kaya ako nabanggit kanina na volume profile is the soul, the heart of this strategy dahil we're trying to take advantage of this volume to trade Euro USD in 1 minute time frame with them. Paano nga ba natin ginagamit yung indicator na ito sa ating pagtitrade in a real world trading scenario? So, unang-una, sa indicator na to may makikita kayong several parts. For example, may makikita kayong bar dito sa ating vertical line, and explain ko lang kung ano yung mismong nakikita nyo kasi may mga parang makikita kayong separation ng bawat bars na to. Yan. So, explain lang natin para mas magka-idea kayo at malinaw sa inyo kung ano yung mga babanggitin ko as we move forward. So, sa vertical line, nabanggit ko kanina, may makikita kayong mga bar. So, yan yung mga volume levels ng bawat area. I want you to understand that these bars represents volume in a particular level. Okay? And then the next thing na nakikita nyo sa ating chart ay yung mga purple bars na horizontal naman. Now, these are one of the most important parts ng indicator po na ito. Kasi ito po yung tinatawag na liquidity zones. And dito po nagkakaroon ng liquidity sweep. So ito pa lang po ay napakalaking tulong na dahil kapag minano-mano natin yan, we really have to use support and resistance structure. And ito po binibigay na niya sa atin. However, remember that
this indicator will show one whole day of trading sessions. So, may makikita rin kayo dyan na parang maliit na purple line in between, yellow line, saka meron pa dyan orange line. Yan. Yung lines naman na po yan ay nagre-represent naman ng sessions. Yun po yung Tokyo session, London session, saka si New York session. About sessions, may ginagamit din po tayong session na naka-inline na po sa time frame ng Pilipinas. That's where KM sessions indicator is being used. Ito naman po, nagpapakita naman po ng exact time frame ng bawat session. This is one of the most essential concept na kailangan natin malaman when trading kasi this will change how you prepare, how you move forward and exit. Anyway, meron din po tayong indicator niyan. Let's go back. Na-explain na natin yung mga bar lines na nasa vertical, yung purple, saka meron din po tayo dito yung faded blue zone. Yan. Yan naman po yung area kung nasaan yung volume area high in particular, saka volume area low. Yan. Andito po yung pinakamaraming movement. Now, a particular part of this indicator na kailangan nyo talagang bigyan ng pansin ay itong line na to. Dito sa part na to, sa session na to, makikita nyo red line. So, sa kabila naman, makikita nyo yung malaking line as a green line. Magkaiba sila and I will explain you why. Yung past day, that's actually a indicator na yung market ay bullish. Meaning, more on pataas po. Just to give you a straight glance kung bakit naging green line yan. Dito naman po, evident. Actually, pag nakita nyo rin, you can understand why this is green line and why this is red line. Dito naman po, bearish market po ang meron tayo nung December 24. Okay po? Ito po yung kahapon, December 24, sorry. Ito naman po yung December 23 as you can see dito sa hover area natin sa baba. Yan. Look at this. Ito na po yung current day. Wala po siyang indicator at the moment kasi nabanggit ko kanina. Magkakaroon lang po ng indicator. Magpapakita lang po itong mga levels na to after a day of trading. Pag natapos po yung 3 sessions. Now, this is very important. Yung kaninang mga lines na nakita nyo ay nakaplat po based dito po sa indicator na to at nabanggit ko na kanina, yun na yung gagamitin natin as entry, exit, and so forth. So, paano natin plinaplat yung lines na yon? Ang una pong plinaplat po natin ay yung ating pinaka-importanteng linya. Yun po yung line na binanggit ko kanina. Diyan po kasi nagkaroon ng pinakamataas na volume nung nakaraang araw na kung saan nandyan po ngayon yung mga big players. Gets nyo? Nandyan po sila ngayon nagtitrade. Kung gusto nating sabayan yung mga big players na to, kailangan alam natin kung nasaan sila in particular. Alam natin kung nasaan sila sa trading chart. So, this is the exact place kung saan nandoon po yung mga big players at sasabayan natin sila. Okay, so, the idea is add or draw a horizontal line doon sa mismong line na yan. Gusto ko makita yung mismong line na yan each and every time I look on my chart. So, usually, binabago ko po yan ng yellow at pinapalakihan ko po talaga siya. Yan. Ngayon, alam ko na po yung isang line. Ang susunod po na line na inilalagay ko ay yung mga line po kung saan bago yung mga liquidity zones. Bago po yung mga volume area high and volume area low. Yun yung mga parts na medyo iiwasan ko dahil doon nagkakaroon ng mga reversal, ng mga breakout. Yan yung mga parts na sa palagay ko, kailangan natin ng additional confirmations bago natin i-proceed. So, warning
lines po ito. Otherwise, pwede po natin siyang gamitin as stop loss line, or yan na po talaga yung part na magde-decide ulit tayo kung we will push through or stop our trade. Okay? Close our trades kako po sana. Again, so ang una pong line na ina-add ko ay below. Yan, below or above, it's fine kasi zone naman po yan. Pero I tend to put my lines below the first liquidity bar from the most traded area. Ito po yung volume area line natin. So, binabago ko po naman yan ng mas maliliit po na lines. Ayan. So, yan yung unang susunod po na plot. Next line will be here. Yan, nakikita nyo po yung volume area low natin. So, add lang po tayo dyan. Yan. So far, yan po yung aking mga lines. Ang ina-add ko na lang po na line, finally, is yung nasa pinaka-last. Yun po yung pinakataas na line. Yan. At nilalagyan ko po yan ng malaking red. Yan. Red line. Yan. To know kung magkakaroon na po ba ng break of structure pataas. Okay? And ito naman po sa baba, yung pinaka mababa naman na po. Ito naman na po yon. Ano? Kapag na-break naman po yan pababa, more probably magkakaroon ng break of structure naman, more on bearish naman po siya. Okay? So, at this point on, makikita nyo nang i-hide na po natin yung indicator kasi nakuha ko na yung data na gusto ko. Gusto ko po malinis lang yung ating chart. So, alam ko na ngayon yung mga areas sa chart ko na very important. Okay? Yan. At ito na po yung chart nyo na nakita kanina. Before I trade, ang isa pong kailangan na nakikita ko na with these lines ay yung RSI. There. So, that completes my trading chart for the day. Yan na po yun for the whole day. Now, the RSI na ginagamit ko po is the standard RSI from the trading view. Hindi ko po binabago yung mga settings niyan. Inaalis ko lang po yung ibang mga colors. Kasi gusto ko lang malinaw po yung chart ko. Alam ko na kung nasaan yung mga big players ng market. Alam ko na yung mga possible areas kung saan magkakaroon ng breakout. Alam ko na rin yung mga possible areas kung nasaan yung mga liquidity zones. Kapag yun po ay nakuha mo as a data sa pagbasa mo ng pag-predict mo ng mga mangyayari, I think your chance to have a win rate will drastically increase. Kasi those are the things or the concepts about trading na sa palagay ko necessary talaga if you really want to have a higher probability rating for predicting what will happen for the next trading activity. Paano nga ba siya gamitin as a real world trading setup strategy? So this is where we buy or sell. Yun na po yung gagawin natin after plotting this line, after understanding what's the essence of these indicators. There are two decisions na kailangan nating gawin. Long or short. Okay? Let's talk about short. Shorting the market, or we will sell. If this candle will touch this line at hindi po magbre-break out, hindi po siya mag-cross over this line, after touching this line from this point, bumaba po siya, then that's the time that you will sell. Halimbawa po mag-draw po tayo ng isang trend line. Iyan. Ay, sige, ito na lang muna. Once na this candle touches this and don't break this line, okay, hindi po siya lumagpas at tumuloy, nagtitrade na po ako short. Okay? Kasi ito po, halimbawa po, nag-bounce naman po siya. Nag-bounce po siya pababa. Then, yun na po yung aking signal na short. That's it.
Ganun lang po siya kasimple. Okay? Kasi natapos na yung analyzation kanina, natapos na yung pag-aaral natin ng chart, alam na natin kung ano yung mga expectations natin. Now we're trying to do is to implement these analyzations, these studies. Okay, so ginawa po natin, nag-short po tayo sa part na yan. Saan naman po yung stop loss natin sa take profit? Nabanggit ko kanina na yung mga lines na in-indicate, nilagay na natin, those are the areas na medyo critical. So your take profit syempre is on this line. Ito po, etong part na to. So meaning if we will do a short, yan. From here, take profit po tayo dyan. Ayan. And again, ang ginagamit po nating ratio is 2:1. So it will look like this. Pero kung ako sa inyo, I will try to move this a little higher. Kasi as you can see here, meron po tayong mga resistance level na nagkakaroon po ng liquidity, small liquidity zones. And our highest or nearest liquidity zone na based on our analysis ay nandito. But this will now break your rule for 2:1 ratio. Personally, ito po talaga yung ginagawa ko. I don't care kung nagre-risk ako ng mas malaki, pero don't do this kasi ito po yung principle na nagkakaroon ng dilema sa pag-trade. Ito po kasi ay kumbaga too much risk compared dun sa kinukuha po natin, ginagawa po, gusto nating profit. Unless otherwise, gusto mo po talagang i-extend din po ito, getting 2:1. Pero again, it's me. That's how I trade. And fortunately, hindi naman ako nakukuha ng liquidity sweep dahil sa mga to. And I win trades because of this this setup. So for you, start with practicing siguro, extend nyo lang kahit konti dun sa mga small liquidity area. Yan, extend nyo lang higher. Now, kapag nagkaroon po ng chance na ito po ay nandito na sa part na to at sa palagay nyo na break niya yung line, may kita naman na po kayo dyan, what you have to do is to do stop loss trail, SL trailing ang tawag nila. Alam nyo naman na po na kahit papaano, nakuha nyo na yung line na gusto nyo, yung TP na gusto nyo, siguro i-extend nyo kung gusto nyo pa at nakita nyo sa RSI. Yung momentum po ng trade ay talagang malakas. That's the reason why we have RSI. Kailangan, take advantage of that. So, move your take profit. From here, move your take profit. And then, move your stop loss. Trailing stop loss na po kayo. Para kung mag-reverse man po yon, it will not hurt you that much. Meaning, win-win solution na po ito. Yan. I-trail nyo na lang po yung stop loss ninyo kapag ganon. So, that's how we trade Euro USD using this indicator sa short setup. Sa long setup naman, just do exactly the same procedure in reverse. So, halimbawa naman po, ito po ay umangat, lumagpas. Dito naman po, kailangan po natin ng retest. Para sa akin po, yun po yung isang naging analyzation ko sa part na to. Okay po? So, kanina sa short, hindi ko nire-require yung retest sa akin kasi nasa bearish position na siya eh. So, that's already a confirmation for me. Pero sa long position, maaari kasing fake breakout lang po ito. That's why I require retest. So, kapag na-break yan, inaantay ko munang somehow bumalik dun sa ating volume area line. At kapag hindi niya po yan break pababa, or sabihin nating konti lang, okay, na-break niya konti, tapos nakita mo sa RSI, nasa lower than 30 line na siya. Meaning, nasa pinakamababang area of momentum na siya, bearish naman na siya, ang tendency po kaso normally nun ay aangat yan. Marami pong explanation at maraming contradictions po dyan. Ang binabanggit ko lang po ngayon ay experience-based. So,
Based sa experience ko, kapag ito po ay nandito sa line na to at nakita ko sa RSI nasa below 30 line po siya, normally at ang tendency po niyan, babalik po yan pataas. And that's the very first instance na aantayin ko. Kasi yun naman na po yung signal ko for a long setup. Okay, long decision. Yan. Okay, so now I have larger area to put my stop loss, TP, etc. Why? Dahil po dito sa setup na ginawa natin kanina. Sabi ko nga kanina, you have to consider these lines kasi ito yung isa sa mga pinaka-importanteng lines na pwede nating gamitin in trading our Euro USD from this point forward. So I will, after retest, I will do a long here. Yan. And then, my TP is here or below that line. Yan. And then, my stop loss will be in this line. Yan. Kasi alam natin, halimbawa po, hindi niya nga po kanina itinuloy, pero alam natin na may liquidity zone sa part na yan as of the moment. Evidently, meron po talaga yan. Pinapakita rin natin ng current chart natin yan. So, kung gusto mo naman po maiwasan yung liquidity sweep, just extend your stop loss beyond yung mga liquidity bars na to. Ito, yung mga nakikita nyong sumosobra sa line natin ng volume area low line. Yan. Liquidity sweep and liquidity is very important concept or context dito po sa pagtitrade dahil ito po yung talagang imbis na panalo ka na, natatalo ka pa dahil nga't hindi po tayo aware sa mga zones na to. Ngayon, pag naintindihan po natin yan, mas tataas po yung win rate natin, although tataas din yung risk natin. But again, this is trading. We do trading with risks. On the first place, trading is very risky. So, might as well accept that risk pero intelligently. We know the reasons behind. Hindi lang tayo nagre-risk ng walang rason at walang ganitong analysis. So, yun, ganun siya. Imagine ito na lang po. Trying to put your stop loss in this, tapos ito yung scenario. Kanina pa po tayo na stop loss kung tutuusin. Yan. Ito rin po kanina nag-start na yung market. Naglalaro na siya. Kanina, nakita na natin kung paano siya nag-play. Ayan. And, bumabalik po talaga siya doon sa line na yan. As of the moment, kasi nandyan po yung mga players. And, ito pa. One of the very important realizations in using volume profile as my main strategy for this trading setup, I use this volume profile line as a magnet. After po niyan tumaas at kung ano man po yung gagawin niya, tumaas or bumaba, at some point in time within this trading session, magkakaroon pa rin po ng pagkakataon kung saan it will return to this particular line. Sabi nga nung iba, magnet yung line na to. Kaya nga, ito yung binanggit ko kanina, napaka-importante ng line na to. Kasi this will now be your foundation, your very basis kung kailan ka magte-trade ng long, ng short, how to go deep, where to go deep, and so forth. If later on, nagamit nyo siya and ma-practice nyo pa siya, mas maiintindihan nyo kung bakit mas maganda siyang gamitin at paano siya ginagamit. Dapat. Okay? So, I hope naintindihan nyo po kung paano siya ginagamit in a real trading scenario. Kasi sa palagay ko, pag ginamit nyo po ito, tataas at tataas po yung win rate po ninyo. If you want to learn more about this indicator or this strategy, just join our community. Sali lang po kayo. It's free, kako nga. Or subscribe to our YouTube channel para masubaybayan nyo po yung iba't ibang ways and indicators natin to improve our forex trading activity. So, this is Kalmadong Trader. I hope may natutunan po tayo. Thank you.